Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 pataas at tumatanggap ng pensyon mula sa SSS or GSIS o kahit wala pa kayong pensyon pero miyembro kayo, makinig kayo ng mabuti dahil mayroon akong napakahalagang balita na kailangan ninyong malaman ngayong linggo na ito. Mayroon po kasing isang malaking payout na paparating para sa mahigit 1 milyong senior citizens sa buong Pilipinas at ang halaga nito ay umaabot sa 12,600 piso bawat isa. Oo, narinig ninyo ng tama, 12,600 piso ang pwedeng makuha ng bawat qualified senior citizen at ito ay hindi ordinaryong pension increase or regular na monthly pension payment lang. Ito ay isang special disbursement na nakatakda ng ibigay ng gobyerno ngayong taon. Pero ang problema, maraming seniors ang hindi alam kung paano ito makukuha, kailan exactly ibibigay, at sino ba talaga ang qualified. Kaya naman sa video na ito, uunahin kong sabihin sa inyo kung sino ang makakakuha ng 12,600 piso na ito, kailan ang exact dates ng payout, saan ninyo pwedeng kunin ang pera, at ano ang mga dokumento na kailangan ninyong ihanda para walang aberya. At syempre, pag-uusapan din natin kung may mga hidden benefits pa ba kayong hindi nakuklaim, kung may mga bawas ba sa inyong pensyon na hindi ninyo napapansin, at paano ninyo ma-maximize ang bawat piso ng inyong retirement money. Kaya manatili kayo diyan dahil sa susunod na ilang minuto, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng detalye na kailangan ninyo para masigurado na makukuha ninyo ang perang ito without any hassle. Ngayon, bago tayo magpatuloy, gusto kong linawin muna kung ano ba talaga itong 12,600 piso na payout na pinag-uusapan natin. Maraming seniors kasi ang naguguluhan kung ito ba ay parte ng regular na pension increase, kung ito ba ay 13th month pay, o kung ito ba ay isang special ayuda mula sa gobyerno. Ang totoo po, itong 12,600 piso ay isang combination ng iba't ibang benefits na pinagsama-sama na para sa isang one-time or staggered release. Ito ay kabilang ang social pension na binibigay ng Department of Social Welfare and Development or DSWD para sa mga indigent seniors na edad 60 pataas na walang regular na pension mula sa SSS, GSIS o anumang government or private pension system. Ang social pension na ito ay 500 piso bawat buwan, kaya kung i-compute natin ito para sa isang taon, ang makukuha ninyo ay 6,000 piso. Pero ang special dito, may additional payout pa na ibinibigay ang gobyerno as part ng supplemental fund para sa mga senior citizens na hindi pa nakakuha ng kanilang full year allocation dahil sa delays sa proseso. Kaya ang 12,600 piso na ito ay pwedeng combination ng backlog payments, advanced payments, at mga special allowances na nakatakda para sa qualified indigent seniors na registered sa listahan ng DSWD. Pero sandali lang, dahil hindi lahat ng seniors ay makakakuha ng 12,600 piso na ito. Kailangan ninyong i-check kung qualified ba kayo. Ang una at pinakaimportanteng requirement ay kailangan na kayo ay 60 taong gulang o mas matanda. Ain't walang regular na pension mula sa SSS, GSIS o anumang government or private pension plan. Ibig sabihin kung kayo ay tumatanggap na ng monthly pension mula sa SSS o GSIS, hindi kayo covered ng social pension na ito dahil mayroon na kayong regular na source of retirement income. Ang payout na ito ay exclusively para sa mga indigent seniors, ibig sabihin mga seniors na hindi tumatanggap ng regular na pensyon at may limited income lang. Pangalawa, kailangan din na kayo ay officially registered sa listahan ng DSWD bilang beneficiary ng Social Pension Program. Kung hindi pa kayo registered, kailangan ninyo pong pumunta sa inyong local DSWD office or sa barangay hall ninyo para mag-apply at mag-submit ng mga requirements tulad ng birth certificate, valid ID at certificate of indigency mula sa barangay. Hindi ito automatic na makukuha kahit senior citizen na kayo, kailangan talaga kayong mag-apply at ma-validate ng DSWD na kayo ay qualified based sa kanilang income assessment.
Ngayon, kailan nga ba ibibigay ang 12,600 piso na ito? Ayon sa mga latest na announcement mula sa DSWD, ang payout schedule para sa social pension at mga supplemental benefits ay nagsimula na actually noong nakaraang buwan. Pero ang mas malaking portion ng 12,600 piso ay i-release pa this month at sa susunod na buwan. Ang exact dates ay depende sa inyong location. Dahil ang DSWD ay nag-coordinate with local government units para sa mas organized na distribution. Halimbawa, sa Metro Manila, ang payout ay scheduled every first and second week ng buwan, habang sa provinces, maaaring iba-iba ang schedule depende sa availability ng mga authorized payout centers. Ang pinakamahalagang gawin ninyo ay regular na mag-check sa inyong barangay hall o tumawag sa local DSWD office para malaman ang exact date ng payout sa inyong area. May mga lugar din na nagte-text o nag-announce sa community bulletin boards kung kailan ang distribution day, kaya bantayan ninyo ang mga announcements na yan. Saan naman ninyo makukuha ang pera? Mayroon pong 3 pangunahing paraan kung paano ninyo marireceive ang 12,600 piso. Una, para sa mga seniors na may existing cash cards mula sa DSWD or DBP or Land Bank, ang pera ay directly credited sa inyong card at pwede ninyong i-withdraw anytime sa ATM o sa bank branches. Ito ang pinakamabilis at pinaka-convenient na paraan dahil hindi na kayo pipila ng mahabang oras. Pangalawa, kung wala kayong cash card, ang payout ay gagawin through over-the-counter sa designated payout centers, usually sa barangay hall, DSWD satellite offices, o sa authorized remittance centers tulad ng Cebuana Luilier, M. Luilier, o Palawan Pawn Shop. Dito, kailangan ninyong magdala ng valid ID at ng claim stub o notice na binigay sa inyo ng DSWD. Pangatlo, may mga areas din na nag-conduct ng mobile payout kung saan pupunta mismo sa barangay ang DSWD team para mamigay ng pera, lalo na sa remote areas kung saan mahirap makarating ang seniors sa town center. Kailangan lang ninyong i-coordinate sa inyong barangay captain kung meron bang scheduled mobile payout sa inyong lugar. Ano naman ang mga dokumentong kailangan ninyong dalhin para makuha ang pera? Ito ay very important dahil kung kulang ang inyong documents, baka hindi kayo makapag-claim. Una, dalhin ninyo ang inyong valid government-issued ID tulad ng Senior Citizen ID, PhilHealth ID, Postal ID o Barangay ID na may picture. Pangalawa, kung mayroon kayong claim stub or text notification mula sa DSWD, dalhin din ninyo ito as proof na kayo ay nasa listahan ng beneficiaries. Pangatlo, kung first time ninyong mag-claim or kung may changes sa inyong personal information, dalhin din ninyo ang birth certificate or baptismal certificate para ma-verify ang inyong edad. At last, kung mayroon kayong authorized representative na kukuha ng pera para sa inyo dahil hindi kayo makakagalaw or may sakit, kailangan ng special power of attorney or authorization letter na may lagda ninyo, valid ID ng representative at valid ID ninyo. Mahigpit ang DSWD pagdating sa identity verification para maiwasan ang fraud, kaya siguraduhing kumpleto ang inyong documents. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga posibleng bawas o issues na pwedeng makaapekto sa 12,600 piso ninyo. Una, kung kayo ay nakamiss ng ilang months or years na hindi nag-update sa DSWD, posible na ang inyong accumulated benefits ay nabawasan dahil sa validation process. May mga cases kasi na kung hindi kayo nag-appear sa scheduled validation dates, ang inyong status sa listahan ay naitag as inactive at hindi na kayo kasama sa payout. Pangalawa, kung mayroon kayong pending issues tulad ng duplicate registration or discrepancies sa inyong personal data, kailangan muna itong ayusin bago kayo makapag-claim. Kaya very important na mag-coordinate kayo with your barangay officials para ma-resolve agad ang mga ganitong problema. Pangatlo, ang social pension ay tax-exempt. Ibig sabihin, walang bawas na tax sa 12,600 piso ninyo.
Pero kung meron kayong utang sa government or outstanding loans sa SSS or GSIS na hindi mo naman dapat itali sa social pension, baka ma-confuse lang kayo. Kaya siguraduhin na hiwalay ang inyong social pension sa ibang government transactions ninyo. O mayroon din akong ilang tips para ma-maximize ninyo ang inyong 12,600 piso. Una, kung alam ninyong qualified kayo pero hindi pa kayo registered, mag-register immediately dahil ang deadline para sa validation ay usually every quarter lang at kapag na-miss ninyo ito, maghihintay kayo ng ilang buwan pa bago kayo ma-include sa next batch. Pangalawa, kung kayo ay tumatanggap din ng ibang benefits tulad ng Pantawid Pamilya or 4Ps, siguraduhin na updated ang inyong records para hindi kayo matanggal sa listahan. Pangatlo, kung meron kayong kapitbahay o kakilala na seniors din pero hindi nila alam itong program, tulungan ninyo silang mag-apply dahil maraming seniors talaga ang hindi aware na entitled sila sa social pension. At last, i-budget wisely ang 12,600 piso ninyo dahil ito ay one-time or semi-annual payout lang depending sa schedule, hindi ito monthly. Gamitin ninyo ito para sa essential needs tulad ng maintenance medicines, utilities, emergency fund, o pang-ipon para sa future expenses. Isang malaking reminder, mga kababayan, huwag kayong magpapaniwala sa mga text messages or social media posts na nagsasabing kailangan ninyong magbayad ng processing fee o registration fee para makuha ang 12,600 piso. Ang social pension ay libre at walang bayad ang pag-apply. Lahat ng transactions ay dapat dumaan sa official DSWD channels. Kung may mga taong lumalpit sa inyo na nag-aalok na kukunin nila ang pera ninyo kapalit ng bayad, huwag ninyong pansinin yan dahil scam yan. I-report agad sa barangay o sa DSWD para masampahan ng kaso. Ang inyong pera ay para sa inyo at walang dapat na nakikihati dyan. Kaya mga kababayan, yan po ang complete guide para sa 12,600 piso social pension payout na paparating. I-check ninyo kung qualified kayo, prepare ninyo ang inyong documents, alamin ang schedule sa inyong area, at mag-claim ng maayos para walang hassle. Kung may mga tanong pa kayo, or kung gusto ninyong mag-share ng inyong experience, mag-comment kayo sa baba at tutulungan ko kayong sumagot. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, please share ninyo sa inyong kapwa seniors para mas marami pa ang makaalam. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay makuha ninyo lahat ang inyong karapatang benepisyo. Ingat lagi at God bless.